sa verse 1, the Song of Songs, which is Solomon's. Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine. Because the fragrance of your good ointments, your name is ointment poured forth. Therefore the virgins love you. Draw me away, we will run after you. The king has brought me into his chambers. We will be glad and rejoice in you. We will remember your love more than wine. Everybody say amen. Amen. Dito mga kapatid, sa mga ngaral, kung titingnan nyo, yung last verse, di ba? Last chapter, sabi niya, remember the Lord. Di ba? Remember the Lord. Alalahanin nyo ang Panginoon. Alalahanin nyo bago mabungi. Alalahanin nyo bago kayo makalimot. Alalahanin nyo bago siya alalahanin. Alam niyo yung alalahanin, pinakamadaling gagawin ng tao yun. Yun ang pinakamadali mga kapatid. Pero yung pinakamadali na yun, pinakamabilis malimutan. Minsan di mo na maalala talaga ang Panginoon sa dami ng ginagawa mo. Di ba? Yung aalalahanin mo, ay nakalimutan ko. Kaya makikita nyo doon yung alalahanin mo na yun, alalahanin mo, hindi siya ganun kalalim. Kasi sabi, alalahanin mo lang. Yun lang yung pinaka-chance mo. Yung pinaka-chance mo na sana man lang may maalala ka sa Panginoon. Sana man lang maisip mo ang Panginoon. Pero mahirap alalahanin. Kung wala kang intimate relationship sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ang Diyos mga kapatid ay nagkatawang tao. Sapagkat hindi kayang intindihin ng tao ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nakikita, hindi nahahawakan. Hindi siya kayang intindihin. Amen po? Kaya siya naging tao. Kahit na magsalita ang Diyos mga kapatid, hindi niya maintindihan kasi Diyos siya eh. Tao. Parang langgam at saka tao. Yung lovebirds, yung lover na langgam mga kapatid, na sweet lover, yung langgam na sweet lover, magkasama naglalakad, nakita nyo dyan mga kapatid. Sweet na sweet sila eh. Mapapahamak yung lover na yung mga kapatid. Hindi nyo alam, meron palang nakaabang doon na, ayun, yung, anong kalaban ng langgam? Alam mo po kapatid? Ano? Pagpalta na rin natin, bulati ka na. O yung langgam, hindi niya alam, may papalo pala sa kanyang gano'n, di ba? Papalo niya siya, di ba? Tao kalaban eh, no? O, hindi niya alam, di ba? Ikaw tao ka, mapapahamak yung langgam. O, paano mo sasabihin mo sa lovers na yung lover na dalawang langgam, paano mo sasabihin na, ilis ka dyan, may papalo sa iyo dyan. Hindi mo magagawa yun, langgam yun eh. Unless ikaw, maging langgam ka rin. Tama mga kapatid, at sabihin mo, nung langgam ka na, yun, nagkaintindihan na kayo. Okay, nakita ko kanina. Alis ka dyan, dito tayo. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga ang Diyos nagkatawang tao para maintindihan ng tao yung Diyos. At kung pag-uusapan ng relasyon sa Diyos mga kapatid, maintindihan din niya. Kaya meron siya. Ang sinong binigay niya sa atin? Yung kanyang bugtong na anak na nagsalaman. Perfect man and is a perfect God. Siya ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya siya ang ating kaligtasan dito sa lupa. Wala nang iba. Sabi niya, sa silong ng langit, walang sukat ikaligtas ang tao, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang binanggit na pangalan ng sekta, denominasyon, o relihiyon. Wala. Sa silong ng langit, ang ganitong relihiyon ang maliligtas. Hindi. Sa silong ng langit, walang sukat ikaligtas ang tao, kundi sa pangalan. Hindi pangalan ng relihiyon. Pangalan mismo ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga tayo na lang mga kapatid, ang magagawa na lang natin, itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa pulpito mga kapatid, nakikita niyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Hindi ito pangalan ng relihiyon natin. Ito mga kapatid, pangalan ito ng Diyos na itinataas natin, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Napagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, walang makapupunta sa Ama ang tinutukoy niya yung Diyos, kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Amen po mga kapatid. Kaya yung daan. Kung gusto mo makapunta sa Ama, nasaan ang daan? Hindi mo kailangan ng anong number ng address. Hindi. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya nga, kung ano man, kaya maintindihan natin dito mga kapatid, yung Christian life natin, yung Christian walk natin. Christian walk is about knowing Jesus. Ano ang Christian walk mo? Yan, lagi magsimba. Ano ang Christian walk mo? Magdala ng Bible. Anong Christian walk ba? Christian walk yung magbasa o makinig ka doon sa pangaral. No. Our Christian walk, mga kapatid, is knowing about Jesus. That is our Christian walk. The more you know Jesus, the more you see Jesus. The more you see Him, the more you believe Him, the more you experience Him, the more you receive His love for you. Praise God. Ito ay ako nag-bless ako dito mga kapatid sa pinag-aaralan natin na to at kasi dito pinatutunayan sa atin na ang tanging fulfillment o yung purpose ng buhay natin ay yung kapag nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo. Yung sabi dun sa Psalms 91, sabi niya, I will satisfy you with long life. Diba? 1991 verse 16 ng Psalms. I will satisfy him with long life and show him my salvation. In Hebrew, salvation means Yeshua. Yeshua. Si Yeshua, ang pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid, in Hebrew is also Yeshua. So, parang sinabi dyan sa Psalms, mga kapatid, na I will satisfy you with long life and show you my Yeshua, my Jesus. Show you my Son, Jesus Christ. Yung makilala mo talaga ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi yung makilala mo yung relihiyon. Makilala mo mismo, magkaroon ka ng personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Magkaroon ka ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya, sa aklat ni Peter, ang sabi ni Peter, mga kapatid, balikan natin yon sa chapter 1, verse 8, whom having not seen, you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Everybody say amen. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Alam niyo, nung binasa ko to, naisip ko, sabi ko, hindi pala pwedeng maging kunwari ka masaya. Hindi pwedeng dayain yung kasiyahan. Yung, kunyari masaya ka pero malungkot ka. Yung kunyari may problema ka, tapos ngumingiti ka, pero problemado ka. Di ba? Kasi sabi ni Pastor, ngiti daw dahil may problema para hindi malata Hindi mo pwedeng dayain mga kapatid kasi ang salita dito is rejoice. Amen? But when you say rejoice, it's more of feelings. It's more of physical na nakangiti ka. Rejoicing, sabi niya, with joy. Inexpressible and full of glory.
inexpressible, unspeakable, uncomparable, yan, unexplainable, unexplained. Iyan ang nandyan sa'yo. Hindi yan yung nararamdaman mo na feelings mo. Madali na naman maging masaya. Hindi kumiti ka. Madali lang kumiti. Madali lang sumaya. Hindi po yung madaling sumaya. Ito ay rejoicing. Sabi niya, hindi mo pa siya nakikita, naniniwala ka na. And you rejoice with joy unexpressible and full of glory. Masaya. Masaya ka talaga. Kaya sabi ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The reason why you are rejoicing, because this is the day of the Lord. The reason why you are happy, because this is the day of the Lord. And you will rejoice and be glad because of the Lord Jesus Christ. It is because of Jesus Christ. And it is about the revelation of our Lord Jesus Christ. Maaaring hindi natin ito naintindihan ngayon kasi paano tayo sasaya. Pero iyon ang sinasabi dito mga kapatid. Hindi mo pa siya nakikita, pero nagre-rejoice ka na. Hindi dito yung kailangan, makita ko muna bago ako maniwala. Hindi po ganon. Wala ka pang nakikita. Paano ka nagre-rejoice? Because of the revelation of Jesus Christ. Doon sa kapahayagan ng Panginoong Jesucristo, tuwing ipinapahayag ang ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon na tayo ng kagalakan. Yung ipinapahayag sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo, magtataka ka mga kapatid, wala lang nagtatanong sa akin, ba't iba nararamdaman ko? Pero yun ang nararamdaman mo tuwing ipinapahayag. Hindi ba sa salita ng Diyos lang mga kapatid, at the revelation, nilinaw mga kapatid, at the revelation of our Lord Jesus Christ. Hindi sinabi na, at the revelation of the Word of God, hindi, at the revelation of the Lord Jesus Christ. Kaya nga yung mga nangangaral, dapat yung nangangaral na ipalalabas mo ang ating Panginoon Jesucristo doon sa pinapangaral mo. Makita si Kristo doon sa salita ng Diyos na binabasa mo o ipinapangaral mo. Kapag hindi lumabas ang ating Panginoong Jesucristo doon, ikaw ang lumalabas doon. Ikaw ang nakikita ng tao. Hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ang lumalabas, ang galing ni pastor, ang galing ni brother. Pero kung ipalalabas mo ang ating Panginoon Jesucristo, ang nasa isip, nakikita nila, they are rejoicing in their heart with joy. Not just rejoicing, with joy. Galing sa ating Panginoong Jesucristo ang kagalakan. Kaya yung sinasabi, hindi nakatakataka sa atin na ang tao hindi mo mapigilan kapag gusto niya talagang magpuri. Pag gusto niya talagang magsimba, hindi mo siya mapipigilan mga kapatid. At hindi tinitingnan yung lugar na ganito kainit mga kapatid, hindi yan. Because of the revelation of Jesus Christ, there is the revelation, nagkakaroon yan ng impartation, ng kalakasan, ng encouragement, ng enjoyment, and full of glory. Kahit wala kang pakiramdam mo meron. Everyone say amen. Amen. Kaya si Hari Solomon, tinan niyo, una nakita niya, ay wala palang kabuluhan lahat ng bagay eh. So anong next na book na naisulat niya? Yung umawi siya sa Panginoon. Yung pag-awi sa Panginoon, nandun lumabas yung pagmamahal. Sa verse 7, sabi niya, yung 1 Peter 7, bago tayo pumunta doon kay Solomon, sabi niya, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Amen po? Matatagpuan ang iyong pananampalataya na it is for the praise, honor, and glory at the revelation of our Lord Jesus Christ. Dito tayo mga kapatid. Sabi niya, kahit daw dumadaan ka sa trials, kahit daw dumadaan ka sa pagsubok, sabi niya, you are being tested with fire. Fire. Amen? Hindi maiwasan bilang tayo mga Kristiyano, nakakaranas po tayo ng
test, trials with fire. Dalawa lang ang pwede nating puntahan, mga kapatid. Yung ma-burn out po tayo o ma-burn tayo without burning. Ano niyo po ba yung burn out? Yung na-consume ka nadala ka ng problema mo. Nawala ka na, burn out ka. Burn. Yun yung fire. Yung pananampalataya mo, sinusubok ka, nasubok yung sinubok-subok yung pananampalataya mo, kapatid. Burning ka, you are burning with trials. Sabi, ano ba naman itong problema na to? Napakabigat ng problema. Hindi na ako makakaahon dito. Ang bigat ng problema ko. I'm burnout. Sabi ng Panginoon, at the revelation of Jesus Christ, yung pananampalataya mo na mas mahalaga pa kaysa sa ginto na dumaan sa testing will be found to the praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Once na nagpapahayag na ang Panginoon sa iyo, mga kapatid, sa buhay mo, mga kapatid, yun yung pananampalataya mo nakikita. Although you are burning, but you will not be burned. Burning, but not burned. Just like the yes, like the gold, just like the burning bush. Burning but not burn. Nag-aapoy ka, sabi, ang bigat ng problema to, pero talagang masaya siya. Burning without burning. Burning without being burned. Amen. You are still there. Nananatili ka dyan na for the praise and glory ng Panginoon. Hindi yung, walang problema, masaya sa kay Lord. Noong nagka-problema, nawala. Nawala siya, na-burn out. Then, nalutas yung problema, balik ulit kay Lord. Masaya na naman. Sobrang galak pa. Nagka-problema ulit, alis na naman. Laging burn out. There's no revelation of Jesus Christ. But when there is revelation of Jesus, you know that sa revelation ng Panginoon Kristo, nagagala ka. Hinahanap-hanap mo lagi yan. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Pansin dito, makinig tayo, mga kapatid. The reason why ang problema natin, ang isip natin na hindi nawawala. Parang talagang burning na ako, burn out na ako. Hindi na ako makawala dito sa problema ko kahit anong gawin ko hindi makawala. You know why? Because you are burning. Hindi mo alam, mga kapatid, sabi dito sa Bible, sabi niya, though now, for a little while. For a little while. Ano yung sabihin ng little while? Sandali. Ibig sabihin, yung trials na dumarating sa buhay natin, mga kapatid, hindi yan tatagal. Sandali lang yan. Amen. Kaya tumalagan. Bakit? Hindi naman sandali. Tagal umalis ka ngayon. Di ba? Tama po, kapatid. Umalis ka ngayon. Hindi lalong nagtagal. Amen po. Nasa Panginoon ka na pero umalis ka pa saglit lang naman yun. Sabi nga dito, you will rejoice in this. Bakit? Kasi yung trials na nararanasan mo ngayon, though now, for a little while, kung kailangan talaga. Di ba? You have been grieved by various trials. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested, tinan niyo fire, by fire, may be found to praise, honor, and glory. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya dumarating yung pagsubok na yan, hindi para ibagsak ka. It is just for a while. Kaya dumarating ang pagsubok sa buhay mo para lalo mong i-praise ang Panginoon. Amen.
para lalo mo bigyang honor ang Panginoon. Amen. Kasi pag nagpapatalo ka sa trials mga kapatid, parang mo sinasabing, sorry Lord, suko na tayo, talo tayo rito. Pero pagka na-trials ka, i-praise mo lalo si Lord, lalo kang lumapit sa Panginoon mga kapatid, nag-glorify ang Panginoon. Amen? And even though hindi mo pa nakikita ang gagawin ng Diyos sa'yo, you are now rejoicing. Isang araw darating yun sa akin. Isang araw mangyayari sa buhay ko. Kung lahat ng tao, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon ay tumigil at sumuko, mga kapatid, wala pong tatayo dito sa harapan. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? At kung may tumayo man dito, mga kapatid, bakit? Nasa si Pastor. Alam mo na yun. Alam mo naman yun. Mga ilang araw mawala, mga ilang linggo mawala si Pastor. Eh? Siguro mga kaya-kaya naman ni Pastor problema, siguro mga 6 months. Okay niyo po mga kapatid? Hindi gano'n. Walang tatayo mga kapatid kung yung mga naglilingkod sa Panginoon. Pagka may problema nawawala. Nandiyan po ba tayo? Yung mga leader, nawawala. Wala, hindi tutuloy yan. Wala tutuloy mga kapatid. Pati pala na pala gano'n din. Mamaya, si Pastor lang nandito, wala pala wala. Bakit? Wala iba. Hindi ba? Pareho lang naman tayo, Pastor. Pagka may problema, sama-sama, awan ng problema, sama-sama tayo. Pag may problema, hiwa-hiwalay muna tayo. Kanya-kanya muna tayo. Ano ha? Galit-galit muna tayo. May problema tayo eh. Amen. Kaya nga, sabi ng Panginoon, it is only at the revelation of Jesus Christ that we receive this rejoicing with joy inexpressible. Magkakaroon ka lang ng expressible joy pag nagkaroon ka, tinanggap mo ang kapahayagan o tumatanggap ka ng mga kapahayagan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi nyo ba alam mga kapatid, kapag kayo nagbabasa ng Bible, minsan dahil sa bahay nyo kung kayo nagbabasa ng Bible, minsan natuto kayo dyan eh. Sabi niya, niluluto mo! Yung niluluto mo, yung niluluto, sunog na sunog ng mga kapatid, pero nakatuto ka pa rin dun eh. Kasi nandun yung rejoicing mo eh. Subukan ko nga yung pastor pag uwi ko sa bahay. Magbabasa ako ng Bible at magluluto ako. Huwag niyong gawin ito mga kapatid ng... Yun yung nararanasan ko lang noon. Nakuha niyo po mga kapatid, hindi ko siya, gawin ko rin ito, hindi. Sinishare ko lang sa inyo. Na ganito, ganun po yun. Yung mga, kapag meron kayong nandyan sa puso nyo na hindi nyo mapigilan yan. Minsan nga, patutulogin ka na, ayaw pa matulog. Hindi sa ayaw matulog, naanto ka na rin, pero nandun ka pa rin. Nagtataka tayo sa Bible mga kapatid. Tama? Nandiyan ba kayo? Nagtataka tayo sa Bible, yung mga addict sa Bible. Walang masama sa addict sa Bible, mga kapatid. Ang masama, yung addict sa ML. Yan. Yan ang masama, mga kapatid. Nasabi niya, luto ka na. Po. Luto. Luto mo na, sunod na. Po. Sige po. Nakatutok talaga siya. Akala mo, Bible pala, ML eh. Addict sa ML. O, si RJ daw. Sorry, RJ. JR. Sorry, JR. Nagtatrabaho na ako dito. Alam nyo, ito, wala akong hawak natin. Hands up ako. Wala akong pagalit sa inyo dito. I just nagpapagamit na ako sa Panginoon para dumalo yung Hindi niya kasi natin maintindihan ito mga kapatid kung hindi ko babanggitin yung mga yun eh. Alam mo, iwasan natin, mag-iwas-iwasan ganyan. Hindi niyo maintindihan yun mga kapatid. Tama po ba? Kasi nagtataka tayo, bakit siya hindi matulog sa Bible? Taka-taka eh, galit ka pa eh, tulog ka na. Eh bakit yung ML, di pinakabayaan mo? Nag-ML na mga kapatid, pabayaan na. ML naman yun. Pero sa Bible, galit na galit ka. Dapat nga huwag mong pabayaan yun, nag-ML eh. Tumigil ka nga.
Bawal. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Dito ka sa Bible, mag-ML. May ML dyan, chapter. Everybody, sana naintindihan niyo siya sabi ko, amen po. Kaya minsan parang unexpressible yung sa spiritual mga kapatid. Pero tingnan nyo, yung kabilang side. Pinababayaan natin yung doon, yung ganong trabaho. Pero itong gumagawa ng mabuti pa, ano ba to? Bakit? Baliw ba to? Nagbabas, adik sa Bible eh. Baliw. Pero yung nag-ML mga kapatid, yaan mo lang yan. O, kumain ka na ba? Hindi pa po. Hindi pa tapos yung ML. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Amen. Pasensya na po ba? Pasensya na, RJ, ha? RJ. Kasi nga mga kapatid, hindi natin kayang ikumpara ito. Kahit nabili mo na lahat ng gusto mo, nandiyan may bahay at lupa ka na, hindi ka pa rin makakontento. Kaya sa huli, sasabihin sa'yo na lang, alahanin mo na lang Panginoon bago ka makalimot. Di ba? Sa dulo, sasabihin na lang sa'yo, ito na lang, yung pinaka-list, sasabihin, fear God and keep His commandment. Yun ang pinaka-list mo eh. Hindi pwede sabihin sa'yo na, magpuri ka sa Panginoon. Luwalhatiin mo siya. Hindi. Kasi nga yung pagiging fear God, di mo pa alam eh. Keeping His commandment, di mo alam. Linggo-linggo, wala kang alam. Tama mo ba mga kapatid? Yung makinig sa salita ng Diyos, di mo alam eh. Paano ka magpupuri sa Panginoon? So, sabi ni mga ngaral, conclusion, fear God. O tingnan nyo sa, advice kang gano'n, Pastor, ano po bang may papa-advise mo sa akin? Brad, fear God. And keep God's commandment. Sa tingin nyo matutuwa kayo mga kapatid. Grabe na yung Pastor. Para mo kong pinahirapan yan ah. Kasi wala namang makakasunod sa kautusan eh. Pero yun ang advice, yun ang preaching ng mga ngaral. Amen. Kasi nga, busy ka sa cares of this world. You're living under the sun. Vanity is vanity. Tatanda ka na lang, you will be in vain. Naubos na yung oras mo mga kapatid, ni hindi mo nakilala ang Panginoong Jesucristo na na siya ang nagbibigay ng satisfaction sa puso mo. Alam nyo, totoo ang problema, puso. Kaya pag pinag-usapan yung puso, huwag kang magbibiro sa puso, kasi ang puso, ano yan eh, magulo. Ang puso, sinungaling yan, pabago-bago yan. Di ba? May aklat yan sa Ezekiel yata. Hindi mo maasahan ang puso ng tao kasi, sinungaling. Amen? You know why? Hindi tayo mga kapatid. Kasi hindi tayo kaya i-satisfy ng mundo. The world, our heart, man's heart is greater than the world. Inintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Mas malaki yung puso natin kaysa sa mundo. Ay, ibig sabihin ng mga kapatid, yung hinihingi ng puso mo, hindi kaya ibigay ng mundo. Ibigay man sa'yo ng kayamanan, lahat ng kayamanan dito sa lupa, hindi ka pa rin masasatisfy. Only the Lord Jesus Christ can satisfy your heart. Kaya kahit na sabihin mong nasa matayog ka na, at nakilala mo ang ating Panginoon Jesucristo, kahit nasa matayog ka na, sasabihin ko sa'yo, bababa ka. Mag-humble down ka sa Panginoon. Because you found your satisfaction. You found your comfort of your heart. Sa maliit, makikilala niyo ang nagsasatisfy ng puso niyo, walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ang sinang tanging ating Panginoon Jesucristo lang. Kaya yung bungad niya dito mga kapatid, let Him kiss me with the kisses
of His mouth. For your love is better than wine. Sinimulan ang Song of Solomon sa pagmamahal ng Diyos. Doon sinimulan. Yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa babae. Kasi istorya ito ng bridegroom and the bride. The bridegroom is our Lord Jesus Christ, and the bride, tayo po, the church. Amen po? Kaya yung church, satisfied siya mga kapatid, na sabi niya, sabi ng babae, let him kiss me with the kisses of his mouth. It is about the love of the bridegroom to the church, to us, yung pagmamahal niya sa atin. Na ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo na kasama lagi natin siya. Mabuhay tayo sa pagmamahal niya sa atin. Yung nasa-satisfy tayo dun sa pagmamahal niya sa atin. Kaya hindi niya binibigay yung basta sasabihin na sa I love you. He will kiss you with the kisses of His mouth. Talagang yayakapin ka niya, i-embrace ka niya. Dito tayo mga kapatid. Nakita niya yung engineer ni Jesus Christ na nalibog ang anak. Di ba yung nawala yung anak niya? Sa isang natural na magulang, mga kapatid, yung natural na magulang lang, yung anak mo lumayas. Di ba? Tapos, kinuha niya lahat ng ari-arian niya. Sa tingin mo, matutuwa ka nun? Di ba? Hindi ka papatay. Hindi na yung ari-arian, tapos kinuha. Tapos, nalaman mo, ubus na. Naubos na niya. Tapos, naghirap siya. Yung naghirap siya, naisip niya ngayon ikaw. Kaya gusto niyang bumalik. O bilang ikaw ang ama, para sabi mo, sinabi ko na nga ba eh, babalik ka eh. O, di ba? Tama ba mga kapatid? Sa natural, di ba? Andun ka eh. Hindi ka, hihintay mo talaga siya makalapit sa'yo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Sa tingin mo, kung natural na tao, nakita mo yung anak mo doon, babalik sa'yo. Yun yung naglustay ng, ng ari-arian mo, ng kayamanan mo. Masama yun mga kapatid sa tradisyon ng mga Hudyo kasi parang sinabi niya, bakit ba ang tagal-tagal mo mamatay? Mamatay ka na nga. Ayaw mo mamatay pa. Akin na yung mana ko. Ay binigay ng ama. Kasi nilustay. Akala mo magaling, di ba? Akala mo kung sino, magaling. Yung pala, mauubos lang pala dun sa kapararakan, kung anong buhay niya. Sabi niya, voluptuous living. Kung ano-anong pinasok na klase, uri ng buhay, naubos lahat, tapos yung biglang bumalik. O, tingnan niyo mga kapatid. Sa natural, babalik. Hindi hintayin mo yun mga kapatid. Ganyan ka dyan, no? Nandiyan na. Magmamakaawa yun sa'yo, pero hindi ka matitinag. O, ano ngayon? Naintindihan mo na. Diba? O, so sumala ngayon. Tandaan mo ha, susunod ka na sinasabi ko ha. Eh, di ba? Natural yun. Eh, dito yung sinay ng Panginoon, iba? Kabay, sobrang layo. Heaven and earth, ang distansya mga kapatid ng layo. Bakit? Malayo pa, natanong na ng Panginoon nung ama, yung anak niya. Ulo pa lang mga kapatid, sabi niya, anak ko yun. Nagsimula ng tumakbo, papalapit yung anak. Pakiramdaman niyo kung ano nararamdaman nung nagkasala. Ano kaya ito? Ano ba ito? Lulusubin ba ako nito? Makatakbo eh, di ba yung tatay? Amen? Eh kung ikaw guilty ka, umiilag ka na, hindi ka makasusunod. Nakailag ka na eh. Amen ko ba, mga kapatid? Yung pala, ang balak ng tatay, yakapin ka. Nami-misinterpret mo lagi yung tatay mo. Na ang nais niya ay iparamdam sa'yo yung pananabik niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo, yung pagpuprotekta niya sa'yo, pagsusuklay niya sa'yo na lahat ng pangailangan mo sa'yo ay maiparamdam yun lahat sa'yo. Na kahit nagkamali ka sa kanya, hindi nagbabago ang tingin niya sa'yo. Ganyan ang totoong ama natin sa langit. Amen.
Pero yung Ama dito sa lupa, yan. Buksan mo yung pinto. Hindi pa ba bukas? Papasukin mo. At nandiyan na yung isang anak mo. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Ito, yung Song of Solomon, sabi niya, let him kiss me. Ang gusto ng Panginoon, iparamdam sa atin yung sobrang pagmamahal niya sa atin. Pagdating sa Diyos, marami kang masasabi sa Diyos eh. Pag-usapan lang natin ang Diyos makapangyarihan. Siya ang Diyos. Lahat ng gumagawa sa buhay natin, ang Diyos, walang iba. Nung ako pumunta dito, ingatan ako, ang Diyos yun. Nung ako ganito, nag-asawa ko, ang Diyos yun. Puro ang Diyos yun, ang Diyos yun, ang Diyos yun. Pero pag-usapan natin ang Panginoon sa Kristo. Paano siya kumilo sa buhay mo? Alam ko, namatay. Pero nabuhay. Yun, umakyat siya sa langit. So, ano pa? Gano'ng kakamahal? Hindi natin alam. Pero Diyos, alam natin ang Diyos. Makapangyarihan, siya ang may likha ng lahat ng bagay. Pero about Jesus, the Son of God, who came here to preach the word, to heal the sick, all the sick, preach the gospel, save the world, forgive sins. Hindi mo makita yun sa Panginoon Kristo. Sabi niya, pinatawad na ako ng Diyos. Sino mo? Diyos. Diyos? Paano ka pinatawad ng Diyos? Si Jesus Christ yun. Ang tinutukoy. Yes, Diyos siya. Because He is 100% God and 100% man. And He is God who came in the flesh for us. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, after doon sabi niya, let Him kiss me with the kisses of His mouth. At ang sabi doon and your love is better than wine. Diba? Amen? For your love is better than wine. So, yung bride ito yung bride. Sinasabi niya doon sa bridegroom, ang ating Panginoon Kristo, sabi, your love is better than wine. Andun yung satisfaction mo pag nakilala mo ang Panginoon Kristo. Masasabi mo sa sarili mo, His love is better than wine. Ano yung wine? Is a picture of earthly joy. Earthly comfort. Wine. Kasi pag sinabi wine, nanalo ka, nag-victory ka, nanalo sa candidacy, mayor, president, kapitan. Let's toast to that. Let's have a wine. That's celebration. Amen? Or anything sa family mo, relationship, anak. Pero sabi dito, your love, Lord, is better than wine. Your love, Lord, is better than all the things in the earth that you can have. Kung wala ang ating Panginoon Kristo dito, mga kapatid, hindi mo makikita yung tunay na satisfaction ng puso mo. So, nandun yung buhay na yung pag-ibig ng Diyos higit pa kaysa sanlibutan ito. Na ibig sabihin, kapag tayo naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, yung magkaroon ka ng maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay yung nare-realize mo na masigit is ito kaysa buhay dito sa sanlibutan. John 17, verse 3. Di ba? Tingnan nyo. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Ayun. Yan ang buhay na walang hanggan. Kasi may buhay tayo dito sa lupa, mga kapatid. Pero ang buhay natin dito sa lupa, if you are living physically, merong kamatayan yan, di ba? Pero if you live in the spiritual realm, mga kapatid, buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan po dyan. Tama po? Kaya sabi niya, for your love is better than wine. The earthly joy na makakamta natin dito sa balat ng lupa. At to live a life that is above the sun is about knowing Jesus. Yung mabuhay ka ng above, under the sun tayo, di ba? Lahat tayo under the sun. Yung mabuhay ka above the sun is to live about knowing Jesus. Yung inaalam mo lagi ang Panginoon. And yun, inaalam natin. Kaya tayo nandito lagi, yung makilala natin mabuti ang Panginoon sa Kristo.
makilala natin siya ng lubusan kasi si Kristo ang ipapakilala natin sa iba eh. Nakuha po ba mga kapatid? Siya ang ipapakilala natin, hindi kung sino pa man. At to know Him, mga kapatid, is to find yourself because you are in Him. You are already in Him. Gusto mas, hindi ko alam kung, hindi ko maintindihan sarili ko, hindi ko pa natatagpuan yung sarili ko. Knowing the Lord Jesus is finding yourself. Alamin mo ating Panginoon sa Kristo, makikita mo, masusumpungan mo ang sarili mo. Bakit? Kasi you are already in Him. Ikaw, siya ang hangganan mo ng buhay. Siya ang fulfillment ng buhay mo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? And it is in knowing Him na tayo ay nag-i-enjoy sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag nakikilala natin ang Panginoon sa Kristo, nakikilala natin sa atin na yun, nakakangiti tayo. Yung ngiti natin, hindi yan ngiti na may pera. O, ngiting may pera, mga kapatid. Umibilag yung mata, mga kapatid. Pero yung ngiting nakikilala mo ang Panginoon sa Kristo, iba yan. Satisfied. Very satisfied. Amen. It is in knowing Him that we get to enjoy eternal life that He has already obtained for us. Hindi, magkakaroon pa tayo ng buhay? Yes. Jesus obtained our eternal life already when He rose again from the dead. That's why when you believe in the Lord Jesus Christ, you have eternal life. Because He obtained it, not you, not me, not us, Jesus Christ. Kapag na kay Kristo ka, you have the eternal life. Amen. Kaya sa 17:3 na binasa ni Sister Annalisa, sabi niya, this is the eternal life. Oh. Diba? Sabi, ano ba yung buhay na walang hanggan? Yung buhay na walang hanggan, pag namatay ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mali. Ang buhay na walang hanggan dito, pag tinanggap mo ang ating Panginoon Kristo, you have eternal life. And you live in eternal life when you know Him more. You're living, you're walking in eternal life. Lumalakad ka na mayroon kang buhay na walang hanggan. Hindi ka lumalakad na mayroong kamatayan sa impyerno. Lumalakad ka na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nabubuhay ka ng buhay na walang hanggan. Kay Kristo. Sa ating Panginoon sa Kristo. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Hinahanap niyo ang buhay na walang hanggan? O tinatanong, what is eternal life? Eternal life is this. Sino may sabi nito? Mismo. Sa bibig ng ating Panginoon sa Kristo sabi niya, and this is eternal life, that they may know you. Sino you? The Father. Tama? That they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sa Tagalog, mga kapatid, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila na tunay o nag-iisang tunay na Diyos, at kay Jesucristo na iyong sinugo. Ang kilalanin ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo na iyong sinugo. Dito tayo tuloy, mga kapatid. Alam nyo, ito fresh revelation talaga to, mga kapatid. Maraming Diyos nakikilala ng tao, di ba? May Muslim. Si Allah yun, si Allah. Sino pang, Buddha? O, sino pa? Hindu, o ano pa? O, basta, marami. Sabi dito, mga kapatid, the only true God. Ito ang buhay na walang hanggan, that ye may know you, the only true God. Pagdating sa Diyos, isa lang ang tunay na Diyos. And Jesus Christ, whom you sent. Everybody say amen. Amen. Alam niyo ang kaibahan ng Diyos natin? Sa ibang Diyos? Ang kaibahan ng Diyos natin, the only true God. Dito niyo makikilala ang only true God, yung Diyos, na kaya niyang magbigay ng sarili niyang anak. Sinong Diyos ang nagbigay ng anak para sa ikaliligtas ng sanlibutan? Si Allah? May anak ba siya na binigay para mamatay sa krus? Wala. Only the true God. Kaya sabi niya, and Jesus Christ, whom you have sent. Kilalanin mo ang Diyos at si Jesus Christ na sinugo ng Diyos.
Tama mo ba? Huwag mo lang kilalanin yung Diyos. Kilalanin mo rin yung sinugo niya. Kaya yung tunay na Diyos, malalaman mo ang tunay na Diyos, kasi ang Diyos may sinusugo. Amen? Sino sinugo? Yung religion ba? Hindi po. Si Jesus Christ. Amen. Kaya, sabi ko ba, si Jesus Christ, binanggit niya yung pangalan niya, Jesus Christ, whom He has sent. Sabi ko, wala na nga. Tama. Wala nang ibang Diyos na magsusugo ng anak niya. Kasi ang Diyos lang ang may isang Diyos. At ang Diyos natin ay our God is one, but in 3 person. Yung one true God, the one true God. Amen? One true God. Isang Diyos siya, pero merong 3 persona. May 3 panahon. The Father, the Son, and the Holy Spirit. May isa. Iisa sila. Kasi Diyos siya. Kung pupunta siya dito as Diyos siya, mamatay lahat ng tao. Diyos siya. Pero kung pupunta siya bilang tao, mga kapatid, hindi tayo mamamatay. Kasi tao siya. Nakanya po ba? May laman, may dugo. Kaya siya sa tao. Kaya pagdating sa aklat ng Juan, sabi niya, dito niyo makikilala yung mga antikristo. Yung mga hindi nagsasabing si Kristo ay naging tao. Pag sinabing si Kristo naging tao, Kristo naging tao, ibig sabihin, bago siya maging tao, ano siya? Ay, di Diyos. Dito niyo makikilala. Ay, hindi pwedeng Diyos ka lang. Kasi maraming Diyos eh. Akala mo sama-sama ka mga kapatid, yung pala, iba pala yung Diyos nila. Amen. Yung makilala mo, kaya ito ang buhay na walang hanggan. Yung makilala mo yung tunay na Diyos at si Kristo na sinugo niya. At ang babalik dito mga kapatid ay ang ating Panginoon Kristo. Walang anti-God, meron anti-Christ. Ang anti-Christ, ito yung mga hindi tumatanggap kay Kristo, hindi nakakilala sa Panginoon. Sila ang magiging anti-Christ. Kasi hindi nila tinatanggap si Kristo eh. Ito ang nais ng Panginoon na buhay meron tayo. This is how God wants us to live. To see Jesus and His love for us every single day. Makita natin ang ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Kaya nga tayo merong intimate relationship sa Panginoon. Kasi nakikita natin siyang personal. Hindi personal na kundi nasa puso mo na siya. Sinasisfy na ang puso mo sa Panginoon. Kaya alam nyo ito mga kapatid, kahit nawalan ka ngayon ng double pay ako ngayon eh, wala yan sa'yo. Di ba, Louie Mark? Wala kay Louie Mark yan. Alam nyo ba kung magkano ni Louie Mark yan? Huwag ka magalit. Masulan nila. Baka sigilin mo siya. Hindi nila ko lang. Ganun talaga, di ba? Pag linggo. Bakit man may reducing ka? Wala yan. Isa nasa Panginoon ka. Yung reduce. Hindi ka bili ng pera to. This is eternal life. Knowing Him, the true God, and Jesus Christ. This is how God wants us to live. Yung ganito ang buhay natin. Na kay Kristo. Nakikita natin siya. Hindi yung para bang pag nandiyan si pastor, nandiyan si Kristo. Pag wala si pastor, wala si Kristo. Hindi. Pag uwi nyo dito, kasama nyo na si Kristo sa puso nyo. Amen. Hindi na yan humihiwalay sa inyo. Amen. Amen. Akala nyo nandito lang si Kristo. Umupo na tayo. Maayos na tayo. Makinig na tayo kasi nandiyan na si Kristo. Paglabas mo, wala si Kristo talaga. Kasama mo hanggang sa bahay mo, hanggang sa pagtulog mo, hanggang sa paggising mo, kasama mo si Kristo dyan sa puso mo. Kung totoong tinanggap mo ang ating Panginoon Kristo and you are living in eternal life. Amen. Hallelujah. You have eternal life. Gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, palapit na tayo sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Napakalapit na po natin mga kapatid. Actually, kahit ngayon pwedeng dumating ang Panginoong Kristo. Kahit at this very moment. Pero mahal na niyo sa mga tao. Nag-aantay ang Panginoon na gustong lumapit sa Kanya. Yung totoo ha. Yung lumapit ka talaga ng totoo. Tanggapin mo talaga ang Panginoong Kristo. Hindi ibig sabihin na tanggapin ko na si Kristo, kalimutan ko na trabaho ko, kalimutan ko na negosyo ko. Hindi, magtrabaho ka, magnegosyo ka. Siyempre, may kumakain pa rin eh. Pero huwag mong kalimutan ang araw ng pagtitipon. Amen?
Katulad ng panahon noon nila Jesus Christ, nung namatay si Jesus Christ, di ba? Nung siya ipinako sa krus, di ba? Oh. Anong ginawa nila? Nagkatipon sila eh. Bakit? Sa oras ng mga pangangailangan, nagtitipon sila. Pero doon sa oras ng pangangailangan na yun, mga kapatid, doon lumitaw ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya alam nyo kahit sa huling araw, saan lilitaw ang Panginoon? Hindi naman doon sa, hindi nagkakatipon eh. Nakanya mo ba mga kapatid? Natingin nyo mga yung, andun sila, oh, nasa mall, dyan dadating chief lord. Hindi, doon sa nagkakatipon. At kung nasaan yung mga puso, ang naroon ng ating Panginoon sa Kristo. Alam nyo, everywhere, pinangangaral na po yan. Yung iba lang, di pa nangangaral ng ganyan. Pero tayo binigyan ng Panginoon ng ganitong revelation. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit dito sa atin, mga kapatid, hindi open ito eh. Open yung revelation ng Panginoon. Pati yung pagbabalik ng Panginoon, open na open sa atin. Hindi malabo sa atin yan, mga kapatid. Malinaw na malinaw ang pagbabalik ng Panginoon sa buhay natin. That is our blessed hope. Isipin nila, oo, sige. Maganda yan, yung makilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, that is great. Pero paano? Anong epekto nito sa buhay natin? Paano ang practical? Paano makakatulong to sa aking buhay ngayon? Okay. Basahin natin sa chapter 1 ng Songs. Nandiyan po sa Songs of Songs. So, sino nagsasalita dito? Yung babae. Ang sabi ng babae, "Tell me, oh you whom I love." So, sinasabi niya dun sa bridegroom, "Tell me, oh whom I love, where you feed your flock, where you make it rest at noon. Oh, for why I should be as one who veils herself by the flocks of your companions." Oh, amen? So, nagtatanong po yung babae, sabi niya, doon sa lalaki, doon sa nagmamahal sa kanya, where you, oh my love, sabi niya, you whom I love, where you feed your flock. Saan mo pinapastulan ang iyong mga kawan? Alam niyo, gustong hanapin, gustong itanong ng babae, ng church, dun sa lalaki, kung saan niya dinadala yung kanyang pagpapastol. Saan niya pinapastol ang kanyang mga kawan. Bakit? Kasi gusto din niya magkaroon siya ng mabuting pastulan. Yung gusto din niyang maging sagana ang buhay niya. Amen po ba mga kapatid? Amen? O, yun ang inaalam niya. Gusto niya magkaroon ng good pastor. Ibig sabihin yung flocks dito, yung flock dito mga kapatid, where you feed your flock, referring to the church. Naintindihan mo ba natin? Yan po yung church. Saan mo dinadala yung church? Saan mo dinadala yung babae? Hindi babae, parang babaero mga kapatid. Yung church. Ha? Nakakali mo ba? Saan mo siya pinifeed? Saan mo siya dinadala? Yan. Para siya ay magkaroon siya ng rest. Sabi doon, di ba? Rest at noon. So, tinatanong niya yun, ano? So, yun nandun po yung pasture na tinutukoy doon. Saan mo dinadala yung mga flocks, yung church, saan mo siya pinapakain. Kasi gusto rin niya mga kapatid, ito yung picture mga kapatid na yung sa panahon natin, kapag nangailangan tayo ng food, nagkakailangan tayo ng rest, ng kapahingahan, gusto din natin yun. Meron tayong gano'n. Meron tayong kapahingahan sa buhay natin. Sasabihin, saan mo dinadala ang flock mo? So, tinatanong niya, tama? So, ang sagot niya, basahin natin sa verse 8. Yan, yung sagot ng beloved. "If you do not know, O fairest among women." So, dito tayo tuloy. Doon babae, di ba? So, yung church, tingnan nyo kung paano tinitingnan ng Panginoon yung babae. Fairest. Ayan, napakagandang babae. Kung gusto mo malaman. O, sakdal ganda. May kanta yan eh. May kanta yan. Sakdal ganda. Yung sakdal ganda, ubod ng ganda. Fairest, pinakamaganda. Dito tayo mga kapatid. Alam niyo yung pinakamaganda? Tayo po yun, kayo. Tayo. We are the church. Yung pinakamaganda dyan, church is the woman. Ang tingin sa church, napakaganda. Kung gusto mo malaman, sabi niya, follow in the footsteps of the flock. Okay po? Referring to the church. So, ibig sabihin mga kapatid, follow the footsteps of the flock. Ayan ang sagot niya.
we can find provision that we need. Saan? In the house of God. In the house of God. In the Father's house. Ang sabi ng Panginoon, in my Father's house, there is abundance, more than enough, and to spare. So, ibig sabihin, nais ng Panginoon sa church, mga kapatid, ang puso ng Diyos, nais niya na ang church niya o tayo ay ma-plant, to be planted in the church. Kaya sabi niya, follow the flock. Amen? Yung tayo nagkakaroon ng kalakasan, mga kapatid, sa buhay natin, yung hindi na yung one time na nakapakinig ka lang, one time, tapos, lumakas ako sa Panginoon, tapos, igil ka na, hindi. Hanapin mo siya. Amen? Learn to be implanted, to be planted in the church. Yung maitanim ka doon sa church. Dahil naroon mo, masusumpungan yung provision, yung lahat ng kailangan mo sa bahay ng Diyos. Di ba? Amen? Kaya sabi niya, follow in the footstep of the flock and feed your little goats beside the shepherd's tent. Oh, everybody say amen. Amen. Amen? So, wala pong tao, mga kapatid, makinig tayo, walang Christian na namubuhay ng solo. Walang solo Christian. Ay, alam ko naman, kilala ko na si Jesus Christ eh. Kung solo na lang ako, sa bahay na lang ako. Wala akong solo Christian, mga kapatid. Kasi, you have to follow the footstep of the flock. Sumunod ka doon sa daloy kung saan sila kumakain, sumama ka doon. Nakakani mo ba? Doon mo matatagpuan yung pagkain, yung pasture, yung green pasture na hinahanap mo doon sa church. Everybody say amen. Amen. So, kaya nga, makikita nyo dito, mga kapatid, na tingnan nyo dito. Sa Psalms, basahin nga po muna natin itong Psalms, chapter 133, verse 3. Doon nyo, sabi niya, gaya ng hamog sa Hermon, dumadaloy sa bundok ng Zion. Ano ba? Anong sabi? Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Doon pinarating. Tingnan nyo dito, mga kapatid, mayroong lugar talaga na doon dumadaloy ang blessing ng Panginoon sa bundok ng Zion. Tama mo ba? The church is the place of God. The church is the house of God. The Father's house. Nandun yung abundance. Sabi niya, there is more than enough, and to spare sa bahay ng Diyos. Kaya sabihin mo dito, walang trabaho ka, mga kapatid. Dito, makakahanap ka ng trabaho. Hindi dito, mga kapatid, ha? Paglabas mo dito, i-guide ka ng Panginoon kung saan ka magtatrabaho ng maayos. Kung itinitiwala mo ang trabaho mo sa Diyos, Lord, I trusting you for my work. Ikaw po, Lord, ang magdala sa akin sa tamang trabaho na makakapasok po ako sa trabaho at nakakapag Sunday service po ako, Panginoon. Ikaw po, Lord. Amen. Nasubukan na yan ng iba, mga kapatid. Huwag mo na subukan yung mga hindi nakasubok. Kahit ako, mga kapatid, nakita niyo ako yung nagtatrabaho, tama? I'm working pastor. I'm a working part-time pastor. Ilan trabaho na napasukan ko, pero linggo lagi ako nandito. Kahit na nasa project ako, mga kapatid, sa Sual, yung power plant doon, umuwi ako dito para lang makapagsimba ako. I've not missed Sunday in my home ministry. Although may mga pailan-ilan pa rin, hindi ko sinabing perfect, pero may trabaho ako, mga kapatid, pero hindi ako nawala. Doon ako sinanay ng Panginoon, doon yung glory mo eh. Tiwala ka sa Panginoon eh. Kaya nga sabi ko, kahit sa pag-aasawa ko, mga kapatid eh. Di sana, nung mga time, mga kapatid, na wala akong asawa eh, nawawala ako sa church eh, hindi eh. Ito mga testimony ko to ha, hindi ko ito pinagmamalaki, mga kapatid. Testimony. Amen po? Amen po ba, mga kapatid? Para malaman natin. Testimony po na yun ang ginawa ng Panginoon. At alam ko, hindi ko ito pinagmamalaki kasi ginagawa din ito ng Diyos sa iba sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Nandiyan sila, Pastor Rudy. Ang gabi, ingatan si Pastor Rudy ni Lord. Ako naman, ano naman ikaw, Pastor? Yun, nabaliktad ako sa motor.
Pero nandito pa rin ako. Amen. Amen! It is to the praise, to honor and glory, and full of glory sa Panginoon. Hindi pag may problema ka, suko ka na, parang kang pusong mamon. Ano ba yung pusong mamon, mga kapatid? May kata na naman yun. Sensitive. Pusong bato ba? Baliktad lagi. Praise God. Kaya nga yung Song of Songs, mapapansin nyo mga kapatid, sa nagsimula, it starts with a personal relationship between the bridegroom and the bride. So, tingnan yung relationship ha. Hindi po magsyuta. Hindi. Bridegroom and the bride. Yung betrothed. Ikakasal na. Kagaya ni Joseph and Mary, they were betrothed. Pag sinabi betrothed, engaged. Nabuntis po si Mary, pero hindi ginalaw ni Joseph. Pero ang alam ng tao, ginalaw. Tama? Akala nila, si tatay niya talaga si Joseph, pero hindi. He conceived with the Holy Spirit. Hindi siya ginalaw. Kaya nga, there was a time na si Peter ay umayaw kay Mary. Gusto na niyang layuan kasi kasalanan po yung ginawa nila. Hindi naman niya anak yun, bakit nabuntis yun? O parang gano'n, di ba? Pero kinausap si Joseph, sabi niya, ang ipinaglilihi ni Mary ay sa Espiritu. Kaya balikan mo siya. Kaya nagsama po sila. Pero ang anak nila, it was our Lord Jesus Christ. O, amen po. Kaya ito, betrothed po ito, yung bridegroom, the church is betrothed with our Lord Jesus Christ. You are betrothed. Amen. Betrothed na tayo sa Panginoon. Kung baga sa ano mga kapatid, alam nyo, para na tayong asawa ngayon ng Panginoon sa Kristo. Are you happy mga kapatid? Amen. Amen. Asawa ka na ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Makapag-asawa ka ba naman ng anak ng Diyos mga kapatid? Ang ating Panginoon sa Kristo. At yung ating Panginoon sa Kristo babalik. Babaguhin tayong lahat. Yung katawan mo, magiging katawan na walang pagkabulok, walang kamatayan. Amen? And you will never sick. You will never grow old. You will forever young. Sino kayo tumanda? Sino kayo tumanda? Receive the Lord Jesus Christ. Walang pakananda ito. Kaya sa atin mga kapatid, yung paghanap natin sa Panginoon mga kapatid, ay kailangan ay hinahanap, alam natin kung saan natin matatagpuan ang ating Panginoon sa Kristo. Maliwanag po, saan natin matatagpuan ang ating Panginoon sa Kristo? Sa church. At makinig tayo, kaya nga, follow the footsteps of the flock. Follow the footsteps of the flock. Bakit ka pa-follow sa footsteps ng flock? Kasi meron ng mga nauna sa church. Amen? Kaya tayo mga nauna, yung iba sa atin nahuhuli, yung iba sa atin, ngayon lang, ayan, sila Sister Kat. Diba dyan, bago. Yung sa atin, yung mga nauna sa atin, siguro sa atin, ang mga unang-una talaga, ako, dito sa church, tama? Tayo yung mga, yan, sumunod-sunod yan, mga pastor, elders, dito, sunod-sunod na po yan. Sabi niya, follow the flock. Ibig sabihin mga kapatid, follow their footstep. Footstep. Ibig sabihin, tayo yung ginagawa natin, tayo nagiging example sa iba. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Sundan mo, yung naranasan ko, makikita nyo yung naranasan ko, pwede nyo tingnan. Kasi pwedeng maging kalakasan nyo sa inyo. Basta totoo ba talaga, pag nagtiwala kay Lord, magkakatrabaho ka? Yes, ako magkatrabaho ngayon eh. O, amen? Lord, Pastor, totoo ba na ang Diyos nagpapagaling? Pinagaling din ako eh. At hindi lang ako kayo. Lord, Lord, pag nagpipray ka ba may power? Yes, may power. Amen. Amen po mga kapatid. Nangyayari sa atin. You follow the steps of the flock. Sinusundan ka. Amen. Kaya mga past natin mga kapatid, there will be lessons to learn. Maraming lesson. Kaya nga, pag ikaw nandun na sa unahan, kaya nga ikaw, meron kang naisisir sa iba sa kapwa mo. Nakakapag-share ka sa kapwa. Hindi kayo basta nagsasalita ka lang dito. Yung sinasabi mo rito is, may pundasyon ka na sa Panginoon.
Yung naranasan mo sa buhay mo, paano mo naranasan to? 84 verse 7, basahin natin. Hallelujah. Napakaganda nito. Isa-isahin natin para makalimutan nyo. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Dito tayo tuloy mga kapatid, no? Verse 5 to. Tignan nyo, ano ito yung hinahanap kong verse mga kapatid na gusto kong sabihin. Hindi ko masabi-sabi. Ngayon, nakita natin eh. Kasi may mga kapatiran tayo mga kapatid na yung sakit nila, di ba? Tinanggap na rin, ganito talaga, hindi ko na kaya eh. Kasi sabi ito, blessed is the man whose strength is in the Lord. Kasi yung pananampalataya mga kapatid, kung ang pananampalataya mo lagi sa Panginoon, lagi gusto mo pumunta sa Panginoon, yan sabi dyan eh, mapalad, di ba? Tingnan nyo, verse 5. Whose heart is set on pilgrimage. Sa inyo, yung ang isip niya, yung pumunta doon sa Sion. Oh, verse 5. Last line. Sila ang mga naghahangad sa Sion, makarating. Oh, dito tayo tumingin mga kapatid. Sa tingin nyo, ano yung naghahangad na sa Sion? Ano yung Sion? Yung Sion, bundok ng Sion. Yung bundok ng Sion, yun yung bundok ng Diyos. Where God dwells. Nakanya po. And the house of God is in Zion. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? The church is Zion. The house of God is the church. And the place of God is in Zion. Kaya ang Diyos nananahan sa Zion. Zion is the place of God, the dwelling place of God, the house of God, where God dwells, where the church stand. Doon nakatayo ang church ngayon. Doon ang pinuntahan natin sa Hebreo pag binasa nyo. Ang pinuntahan natin hindi buong bundok ng Sinai. Ang pinuntahan natin ay ang bundok ng Sion. The church. Sa Sinai, puro hatol yung galit poot ng Panginoon, yung judgment under judgment. We are no longer under judgment. We are in the Mount Zion. Blessing, 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 blessing. Protection, protection, protection. Healing, healing, healing. Salvation, salvation, salvation. Amen. Sabi niya, blessed is the man whose strength is in you, in the Lord, whose heart is set on Zion, on pilgrimage. Pag sinabing pilgrimage, nagsiset tayo ngayon para pumunta. Kung may pera lang tayo mga kapatid, kung mag-sponsor tayo, ang unang gusto kong puntahan, Israel eh. Doon tayo mag-pilgrims eh. Di ba tama? Naranasan niyo na ba mag-pilgrims? Sumama? Hindi pa. Alam niyo ba yung pilgrims? Pupunta kayo sa isang lugar na religious place. Naranasan ko yan. Pumunta kami ng Manawag sa Pangasinan. Wala kami sa Baguio, baba kami, punta kami. At doon sa Manawag, nakit namin yung si Manawag. Hindi po namin yung malaking Manawag doon. Sino nakarating doon? Salamat kay Lord. Naranasan ko yun. Punta ko doon sa Manawag. At mayroong bukal doon, mga kapatid, na nandun yung mga nagkakasakit. Na naniniwala, nagdadala kumukuha sila ng tubig. Na, ano raw yun? So dito, ang tinutukoy dito mga kapatid ng ating Panginoon sa Kristo, the church. Kaya mahalaga yung church sa buhay natin. Kapag ang puso mo nakaset doon sa Zion, ano yun? The church. Kapag ang laging set ng puso mo sa Panginoon, tingnan nyo dito nakaset ka sa Panginoon, nagkasakit ka, ang set ng puso mo sa Panginoon, so ibig sabihin, yung sakit mo, yung naging handa para hindi ka maka-attend sa church. Tama po ba mga kapatid? Okay, sige. Hindi ka umattend. Pero ang laging isip mo, maka-attend ka. Then aalisin ng Panginoon sa iyo. Kasi yun ang laging set sa iyo. Unlike na nagkasakit ka, yun ang nagpigil sa iyo, di ba sabi mo, di na ako attend. Ini-stop mo. Hindi na nakaset sa church yung puso mo. Saan na nakaset? Doon sa sakit mo. Dito na lang ako. Parang si Lot. Umakyat ka doon sa bundok. Nandun si Abraham. Di ko kaya. Dito na lang ako. Matanda na ako. Di ko na kaya umakyat. Kaya ka pinakyat kasi kaya mo. Umakyat ka doon. Kahit matanda ka na. Kaya mo si Abraham. Matanda. Mas matanda pa sa'yo. Nandun eh. Amen! Ano sabi dyan? Yung Old Testament, yung nangyari sa Old Testament, nasulat yan dito para sa ikatututo nating lahat. Kaya nga sila na footstep of the flock. Paano sumusunod sila Abraham? Paano sumusunod sila Paul? Paano sumusunod sila Pedro? Sila John? The same thing tayo. Ganon din sumusunod sa church. Sumusunod tayo sa Panginoon. Not the religion. Meron tayong relationship sa Panginoon. Amen po. Set
Sabi niya, blessed is the man whose strength is in you, in the Lord. So, yung kalakasan mo nandito. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yung kalakasan natin nandito. Kaya tayo, pag hindi nakatin ng araw ng linggo, mga kapatid, nanihina tayo. Magpapahinga mo na mo. Kasi may sakit ako, lalo ka magkasakit. Kasi ang kalakasan mo nasa Panginoon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hanggang sa isang araw, hindi ka nakatin, magiging 2. Hindi ka pa rin nakatin, magiging 3. Hindi ka pa rin nakatin, magiging 1 taon. Hanggang mamaya, atin gusto mo, pero nasa bunga nga mo nila. Gusto kong umaten, pero di ko magawa. It's the goodness sa Panginoon. Ano sabi dito, pangako ng Panginoon? Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set in pilgrimage. As they pass through the valley of Baca. Alam niyo yung valley of Baca? Baca, may baka ba tayo dyan? Mamaya ulamin. Yung Baca means weeping. Baca means weeping. Yung weeping yung nalulungkot tayo. Diba? Nagdadalamhati ka yan. Although sabi niya, as they pass weeping. Tayo bilang Kristiyano, hindi tayo ligtas mga kapatid sa may mga pagsubok prior sa buhay natin. Amen po? Amen. Pero kapag tayo nasa Panginoon mga kapatid, ano sabi dito? As they pass the valley of Baca mga kapatid, they will make it spring. And the rain covers like pool. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Kapag ikaw nanatili sa Panginoon, kahit na mayroon kang nararanasan, weeping ka mga kapatid, but you are just passing through the valley. You are just passing. Hindi sinabi dyan, as you stay in your valley. You are just passing through the valley. Dadaan ka lang dyan, pero lilipas yan sa iyo. Pag lipas yan mga kapatid, mararamdaman mo ang blessing ng Panginoon na dyan sa iyo. Na para bang binubola o binibigyan ka na ito, salita dito. Ito yung church. Amen? As you set your heart to Zion, you go to Zion. Anong Zion natin ngayon, church? When you go to church, hindi ka magkakasakit. Ba't ako pastor nagkasakit? O kahit na magkasakit ka, you will overcome them. You will not stay there. Amen. Amen. Kaya may nanatili sa atin dito. They have overcome. Because their heart are set to go to pilgrim, to Zion, to church. Set your heart to the Lord. As you set your heart to the Lord, you set your heart to the church. Amen. Kaya nga ang gusto ng Panginoon sa church, mga kapatid, yung magka-isa ang iglesia. Kasi sa Acts, pag tinignan niyo yung mga kapatid, they were all in one accord. Sabi niya, yung they continue in their, sa Acts chapter 1 verse 41. Chapter 2 verse 41. O, ibig sabihin yan mga kapatid, nangyayari yan, no? Kapag sa church, yung corporate anointing ng church, yung corporate, yung sama-sama, gathering together mga kapatid, yan yung church. The church is not the building. The church is the coming together of all the believers in Christ. That is the church. Ngayon po, lumaparito ka because you are believing in the Lord, trusting in the Lord, trusting in the Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid. At yun, basta yung last verse, ano pong sinasabi doon sa 84? They go from strength to strength, each one appears before God in Zion. Hindi nyo napapansin yan mga kapatid? Amen? Tayo, habang tayo lumalakad, yung nag-set lang tayo sa puso natin ang magsisimba ko. Nakaset ka na nun, sabi niya, you will come from strength to strength. Kung meron ka mang dinadaanan ngayong problema, mga kapatid, you will make it spring. Because the early rain of God will shower you like as a fountain of blessing. Nakuha niyo po ba? Nandiyan ang Panginoon sa iyo. Huwag kang matakot. Nandiyan ang Panginoon sa iyo. Yung nag-set ka ng puso mo sa Panginoon, mga kapatid, na pumunta, nandiyan na kaagad. Ang sabi dito sabi niya, they go from strength to strength. Each one appears before God inside. Ibig sabihin, lalakas ang bawat sa atin. Kaya yung pagtitipon natin dito, hindi yung dahil sa, andyan si Pastor Sonia, kaya malakas tayo. Si Pastor Ganto, kung sino ganyan Pastor, kaya tayo malakas. Hindi mga kapatid, it is the Lord.
It is the promise of the Lord na tayo ay nagkakaroon ng kalakasan, hindi dahil sa nandito tayo, kundi dahil sa ating Panginoon Jesucristo. At the revelation of our Lord Jesus Christ, pinapahayag po sa atin ng Panginoon. Siya nagbibigay kalakasan po sa atin. Lumalakas po tayo, tumatatag po tayo, na-encourage po tayo, na-entertain po tayo. Amen. 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 Yan ang they go from strength to strength as they go to Zion and they will appear to God. Ibig sabihin, masusumpungan niyo. Sino mang nag-set ng puso niya sa Panginoon, makikita mo ang Diyos. Amen. 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 Kaya ngayon nakita niyo na ang Diyos. Amen. Nasa puso niyo, nandiyan na po yan. Amen. O, last verse na lang mga kapatid. Maraming last, ano? Last na talaga to. Promise mga kapatid. 2 verse 47 to 6-7 ng Acts. Chapter 2, 46 to 47. Ako na magbabasa. So, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. O, dito tayo tumingin mga kapatid. Kaya nangyayari na tayo ay dinadagdagan ng Panginoon ng mga kaluluwang naliligtas. Because continuing daily in the apostles' doctrine, breaking of bread, tama po ba? In praising God, prayer, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng corporate anointing. And there is, kung merong nananampalataya para sa kagalingan niya, pinagaling na ngayon ikaw ng Panginoon. Kung meron kang hinihiling tawag ito, na trabaho mo ngayon, binigyan ka na ng Panginoon. Amen. Magtiwala ka sa Diyos. Magpatuloy ka. Continue. Sabi niya, as you set your heart in the Lord, may ginagawa ng Panginoon sa iyo. Piniprepare na kung ano ang mabuti para sa iyo. Nagawa na po ba mga kapatid? At kung lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise Jesus.